Pagbabanta ito ni Chairperson Luistro ng Committee on Justice sa mga bangko. Ito, title. Susunod kayo o makukulong kayo? Luistro, pinagbantaang iko-contempt ang mga bangko kapag hindi ibinigay ang bank records ni VP Sara. Yan ang title. Maraming netizens online ang naghimbla o nabigla matapos magbanta ang House Committee on Justice na ipapakontempt at posibleng ipapakulong ang mga bangkong tatangging susunod sa utos na ilabas ang bank records ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Ayon kay Batangas Representative Luistro, malinaw ang mensahe na walang ligtas sa kapangyarihan ng committee sa gitna ng impeachment proceedings. Kahit pa wala pang formal na request sa mga bangko sa ngayon, babala na ito sa posibleng susunod na hakbang, lalo't ang unang target ay ang record na hawak ng Anti-Money Laundering Council base sa hiling ni Akbayan Representative Shiel Jokno. Ito ang pahayag ni Luistro. Well, yung failure to obey the lawful order of Court of Law, that includes the power of the Justice Committee to compel the productions of documents by way of subpoena. Ang consequences nito, they can be cited in contempt for failure to obey a lawful order of impeachment proceedings. So kung ma-cite in contempt, di kulong. Hindi pa malinaw kung sino eksakto sa loob ng mga bangko ang papanagutin. Mga opisyal ba o buong institusyon? Pero isa lang ang sigurado. May kapangyarihan ang Kongreso na magpakulong sa loob mismo ng kanilang pasilidad o sa mga kalapit na detention centers kung patuloy ang pagsuway. Ang tensyon ay lalo pang sumisidhi matapos ideklarang sufficient and grounds ang dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara nitong Miyerkules. Dahil dito, tuloy na ang hearing proper sa March 25, 2026, kung saan inaasahang magkakainitan sa mga depensa at sisimulan ang agresibong pagkuha ng ebidensya. Kabilang na ang sensitibong bank records at posibleng pag-custody sa mga witness. Ngunit, para sa ilang political observers, malinaw na fishing expedition ang ginagawa ng mga mambabatas. Anila, wala pang sapat na ebidensya ang mga reklamo laban sa bise, kaya tila gagawin ang mga ganitong uri ng hakbang kasamang pagkuha ng mga impormasyon tulad ng bank records upang mapatunayan kung may basehan nga ang mga aligasyon tulad ng unexplained wealth di umano kay VP Sara at ang kanyang asawa. Yan o. So, ang nag-react, ilan? 65,000 ang nag-react, 51,000 ang tumatawa, 940 ang galit, 11,000 ang nag-like. So, anong percentage ito? Mga 80% ang tinatawanan lang si Luistro, hindi naniniwala. 20% ang naniniwala sa kanya. Okay, so basa tayo sa mga comments. Ito, Ernesto Marcoso. Who is Luistro to demand from the bank? Correct me if I'm wrong, but I believe that only the court can order the bank to release any pertaining documents or bank account transaction of any individuals. Luistro, being just a chair of Justice Committee, has no power to demand such from the bank and worse, threaten them of imprisonment. Riz, sabi niya, wow, lawmaker, lawbender, lawbreaker, all in one. Merna Tugap, para fair po, ganon din sa inyo. Enrico Aguinaldo, that is against the law, the bank secrecy law.
Edmundo Non, the Congress is not acting arbitrarily because it has constitutional oversight powers, especially during impeachment. So requiring bank records can be justified if it is a part of a lawful investigation. Bank secrecy in the Philippines is not absolute and already has exceptions, particularly in cases involving possible corruption and unexplained wealth. Tinatakot mo future president, lawyer, former mayor, a threat or a fishing expedition just to impeach BP? Rosel Fernandez, those who require bank records of a depositor should first show their bank records as a role model. Yan ang sinasabi ni Congressman Toby Chanco. Napaka-ipokrito man naman namin sa Congress. Kini-question namin ang SALN ni BP, kini-question ang bank records. Ang Congress mismo, ayaw i-release ang SALN ng mga kongresista. Ano ba yan? Yeah, be a model. Ilabas ang inyong mga SALN para makita ng taong bayan ang inyong mga yaman. Tapos, tinatarget nyo lang ang vice presidente. Hindi pwede. So, ito, magkakaroon talaga ng mainit na kung ako ang bangko, naiipit ang bangko eh. So, kung ayaw magbigay, i-contempt. I-contempt, makulong. Kung magbigay naman, ang kampo ni BP Sara, pwede niyang kasuhan yung bangko. Paano ba yan? So, palagay ko, itong kasong ito, ganito, magkakauwian, sasampa ng kaso sa Korte Suprema. Yan ang tingin ko dito. May connection ba sa impeachment? Several lawmakers reportedly jumped to President Marcos Jr. led Partido Federal ng Pilipinas. Biglang nagibang bakod ang mga kongresista. A source revealed to Politico that Isabela Representative Antonio Albano, Bulacan Representative Agata Cruz, Bulacan Representative Salvador Pleto, Bulacan Representative Mark Biolago, Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, Siquijor Representative Salde Villa, Quezon City Representative Patrick Michael Vargas, Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan, Marikina City Representative Miro Kimbo, and Surigao del Norte Representative Francisco Matugas. The changes in political parties and elections of the deputy speakers happened amid the deliberations of the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. So, bali 10 na mga kongresista ang napapabalita na sumakabilang partido. I don't know kung saan sila partido dati. Si Lordan Suwan, ang alam ko, sa lakas si MDC kay Martin Romualdez. So, I believe, karamihan ito galing sa lakas. Ibig sabihin, pinapalakas ng Partido Federal ang kanyang partido at medyo pinapahina na nila ang lakas CMD. Ano bang ibig sabihin yan? Nagkakaroon na ba ng disconnect ang grupo ni Martin Romualdez at ang Federal? So, kung ano man ang motibo ng mga kongresistang ito, hindi pa natin alam. Kaya nga nagtatanong itong politiko, konektado ba ito sa impeachment? Kasi kung 2028 na eleksyon, kakandidato sila sa of course,
pondo. Kanila yung pondo. Pwede, no? Para ma-assured sila sa pondo sa eleksyon. Kaya lang, kung yung chances naman nilang manalo, I don't know. Kasi nga, nung midterm election, ang daming kandidato ng Partido Federal na natalo. Mahina sa bentahan ba kung sa ano? Mahina. Tingnan nyo yung tatlong senatorial candidates ng Partido Federal noong election last year. Puros inidoro eh. Tolentino, Pacquiao, and Abalos. Wala. Mismong partido ng Pangulo, 0 ang panalo. Sa partido naman ni Romualdez, isa lang ang nanalo. Si Erwin Tulfo lang. Ang mga natalong kandidato niya is Revilla at sino ba yung isa? Revilla at kalimutan ko na yung isa. Mahina sa takilya sa midterm election ang mga partido ni Martin Romualdez at ni PBBM. Diyan mo makikita na isinusuka na sila ng taong bayan. Yung mga nanalo lang is Soto at Lacson, matagal na. Mas malakas pa ang National People's Coalition. Panalo lahat eh. Soto, Lacson at Lito Lapid, panalo. Ano ba yung nanalo nilang Pia Cayetano nasa Nacionalista Party. And then si Erwin Tulfo, 5 lang ang kanila. So, sige. Kung konektado ito sa impeachment, go ahead. Kaya lang, warning, mamili kayo, sabi ni Atty. Guanzon, ano ang pipiliin nyo? 2 taon na lang ang naiiwan sa termino ni PBBM, dyan kayo, magpasakop kayo, o yung 6 na taon sa pamumuno ni BP Sara. It's your choice. Yung payag ni Congressman Joel Chua na very confident siya na makakakuha sila ng 1/3 ng mga kongresista para mag-endorse sa impeachment ni BP Sara, I agree to that. Madali kasi alam mo na, mga pondo-pondo dyan, yun lang katapat eh, pondo. Basta may pondo, okay, no problem. Kaya lang, ang resback ng taong bayan, makikita nyo. Ang tunay na labanan hindi sa Kamara, sa impeachment ni BP Sara. Kasi expected na yan na teritoryo ng mga anti-Duterte forces ang Kamara. Mga dilawan, nandyan sila. Sigurado ang mga dilawan boboto laban kay BP. Mga Macarromualdez, ang mga loyalists, mga ano. Sige. Ang tunay na labanan, ang tunay na bloodbath ay sa Senado. Tanungin nyo ang mga sarili nyo. Ipaabot nyo ang impeachment sa Senado. Nakakasigurado ba kayo na makakuha ng 16 senators to convict BP Sara? Hindi nyo mabibili ang mga senador, I tell you. Maraming mga matitino dyan. Kaya nga hindi nyo hawak sa leg ang walang magagawa ni Soto, ni Lacson, dahil independent-minded ang ating mga senador. Kaya relax lang tayo mga ka-DDS. Panalo pa rin tayo pagdating sa Senado.